isang pagtatakpong di sinasadya. Naupo ang janitor sa maling mesa, ngunit hindi mapigilan ng babaeng CEO ang pagngiti sa kanya. Bahagyang tumitila ang ambon sa matataas na salaming bintana. Banayat at tuloy-tuloy na parang isang oyayi. Sa lupeng maliit na restaurant na may impluensyang Kastila. Ang liwanag ng makandila ay sumasayaw sa mga makikintap na kubyertos. Na lumilika ng maanino sa mapader na kulay krema. Ang hangin ay may bahagyang amoy ng rekado at mantikilya. At isang pianista sa dulong bahagi ngang lugar ay tumutuktok ng isang marahang himig. Si Isabel ay nakaupo sa mesa sa tabing ng bintana. Ang kanyang postura ay maganda ngunit tila may bigat na dinadala. Ang kanyang buhok na may kulay ay malumanay na nakalugay sa kanyang mabalikat at ang kanyang maamong mukha ay tila pagod. Isang puting blazer ang mayos na nakasabit sa kanyang nga balikat na bumabagay sa malambot na kulay nga kanyang blusa. Muli niyang sinulyapan ang kanyang relo 30 minuto nang huli ang kanyang kadate. Humigop siyang alak na halos hindi niya nagagalaw at nakbigay ng isang maliit at magalang na ngiti sa waiter na dumaan. Pinilit siyang kanyang kaibigan na subukan ang blind date na ito. Isa lang. Mukha siyang mabait, isa. Sabi nito. Naka-gray coat daw at nagtatrabaho sa finance. Kailangan mo siyang makilala. Kaya't pumunta siya at naghintay. At ngayon, iniisip niya kung naindiyan na ba siya. Tumunok ang kampanilya niyang pinto. Agad siyang napatingin. Isang lalaki ang pumasok, pinapakpak ang ulan mula sa kanyang nga balikat. Nakasuot siya ng navy blue na uniforme sa trabaho na medyo may gasgas na sa magadulo, na may patch ngang pangalan na nagsasabing Mateo sa kanyang kamay, na hindi mayos na nakabalot sa dayaryo. Ay isang maliit na bungkos ng ngaligaw na bulaklak dilaw, lila, at puti basa. Ngunit buo pa rin. Naatubili si Mateo sa pasukan, nilibot ng tingin ang silid. Hindi niya balak pumasok. Naroon lang siya para mag-deliver ng tubig, ang kanyang sideline pagkatapos ng kanyang trabaho bilang janitor. Ngunit mas malakas ang ulan kaysa sa kanyang inaasahan, at tapos na ang delivery. Kailangan niya lang ang masisilungan. Isang batang waiter, bago at medyo naguguluhan, ang nakapansin sa kanya. Sa pag-akalang may hinihintay ito, magalang siyang kumumpas at nagsabi, Sir, narito na po ang kasama ninyo. Dito po tayo. Napakurap si Mateo. Hindi sigurado. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikot na ang waiter at itinuro ang isang mesa sa tabing ng bintana ang mesa kung nasaan ang babaeng nakaputing blazer. Nakita ni Isabel na papalapit ang lalaki at sa isang saglit, bumakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Mukha itong hindi sigurado. Halos humihingi ng paumanhin, ngunit dahan-dahang naupo, hawak ang mabulaklak na parang isang batang may regalo na hindi alam kung paano ibibigay. Tinitigan niya ito. Uniforme sa trabaho, makakapal na kamay, walang gray coat. Malinaw na hindi ito ang lalaking dapat niyang katakpuin. Gayunpaman, naupo ito sa tapat niya. Ang nga mata ay diretso, mabait, at medyo basa dahil sa ulan. Bahagya niyang itinagilit ang kanyang ulo. Tingin ko po ay namali kayo ang mesa. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Bigla siyang tumayo mula sa upuan, halos mabangga ang kanyang tuhod sa mesa. Ay, naku, pasensya na po. Akala ko kasi, may nagsabi sa akin. Huminto siya, hawak-hawak ang mabulaklak, sa katumawa ng alanganin. Sa totoo lang po, sumisilong lang ako sa ulan. Tiningnan siya ni Isabel. Nakita niya ang tubig na tumutulo mula sa kanyang manggas, ang mabulaklak na bahagyang nalalantas sa kanyang kamay, at may iba pa isang bagay na pamilyar sa paraan ng kanyang pagtingin sa paligid, na parabang hindi siya kabilang doon. At saka siya ngumiti. Hindi ang magalang na ngiti. Isang maliit, tunay na ngiti na nagpalambot sa kanyang buong muha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, Sandali. Natigilan ito. Yumuko siya, mahina ang boses ngunit sigurado. Hindi ikaw ang dapat kong katakpuin, sabi niya. Pero, tiningnan niya ang bakanteng upuan sa tapat niya, ang mabulaklak, at saka ang mukha nito. Sana ay huwag ka nang umalis,
nakatitigan sila. Ang piano, sa likuran nila ay tumuktok ngang isang malumanay at matagal na nota, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang sandali ay hindi na parang paghihintay. Isang waiter ang bumalik sa mesa. Ang mamata ay palipat-lipat sa dalawa. Nahuli ni Isabel ang tingin nito at bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Gusto mo bang umorder? Tanong niya. Lumingon kay Mateo. Nag-atubili ito. Ang nga daliri ay bahagyang humigpit sa basang bungkos ng bulaklak. Naku, huwag na po, nakakahiya. Sige na, marahan niyang sabi. Ituring mo na lang na bayad sa aksidenteng pag-upo mo rito. Napatawa ito ng bahagya, et tumango. Sige po, isang mainit na sabaw at tinapay na lang kung mayroon. Mabilis itong isinulat ng waiter at umalis. Inalis ni Mateo ang kanyang manipis at gastadong guwantes, maingat na inilapa sa gilid ng mesa. Ang kanyang nga kamay ay makapal at kalyo, ang uri ngang makamay na humawa nga malamig na kasangkapan at nagbuhat ng mabibigat na timba sa loop ng maraming taon. Tila hindi sila nababagay sa tabingang makikintap na kubiertos at puting mga serbilyeta. Nagsimula silang makusap, una tungkol sa panahon at sa bagyo sa labas. Ang uri ngang usapan na pampuno sa katahimikan sa pagitan ng mga estranghero, ngunit hindi ito nanatiling ganun katagal. Itinagilid ni Isabel ang kanyang ulo, tinitingnan ang nga bulaklak na ngayon ay nasa mesa. Para kanino po ang mabulaklak? Ngumiti si Mateo, tila nahihiya. Pinipitas po iyan ng anak kong babae. Sabi niya, ibigay ko raw sa isang taong mabait. Natawa si Isabel, isang malambot at sorpresang tunog. Pagkatapos, walang seremonya, inabot niya ang bungkos at maingat na inilagay sa kanyang basong tubig. Tumagilid ang maligaw na bulaklak. Basa pa rin sa ulan. Ngunit sa basong iyon, tila sila ay nababagay. Ito ay isang maliit na kilos. Ngunit may nakbago. Sumandal ng bahagya si Mateo. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas maaliwalas. Ang pangalan niya po ay Maya, 6 na taong gulang. Para sa kanya, obligado ang pagsusuot ng pink na bestida at ayaw kumain ng pancha kung hindi strawberry. Napangiti si Isabel. Mukhang makulit siya. Sobra po, sabi niya ng may pagmamalaki. Mayroon siyang staff bear na ang pangalan ay Kapitan Berto. Siya ang nagpapatakbo ang kanyang kaharian. Muli siyang natawa. Sa pagkakataong ito ay bahagyang ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kamay. Gusto ko yan. Huminto si Mateo at saka idinakdak. Noong nakaraang taklamik, nawalan kaming kuryente. Gumawa kami ng pekang pugon gamit ang makandila at isang kawali. Nagbasa kami ng fairy tale sa ilalim ng kumot gamit ang flashlight. Lumambot ang ngiti ni Isabel. Ang kanyang mata ay nanatili sa kanya. Ang nga ito'y kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang init mula sa mga kandila ay nagpamukha sa kanyang mas bata. Hindi gaanong guarded. Matagal na akong hindi nakatawa ng ganito, bulong niya. Tumingin si Mateo sa mangkok ng mainit na sabaw sa harap niya. Ang usok ay pumapailan lang sa hangin. Dahan-dahan niya itong hinalo at mahinang sinabi. Hindi ko po akalain na dapat tumawa ang nga tao kapag sila ay nagiging tatay. Nanay. At tubero gabi-gabi. Tumingin siya sa mga mata nito. May kahinaan sa kanyang boses. Pero si Maya, pinapaniwala niya ako na kaya ko. Sa sandaling iyon, sa labas ng restauran, isang lalaking naka-gray coat ang lumapit sa pasukan. Huminto siya bago pumasok. Sumilip sa bintana. Nakita niya si Isabel na marahang tumatawa. Nakaupo sa tapat ng isang lalaking hindi niya gaanong makita. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa liwanag ng kandila. Ang paraan ng kanyang payuko. Ang bungkos niyang ngaligaw na bulaklak sa mesa mukha itong isang date na nagsimula na. Umatras ang lalaki. Lumipas ang isang saglit. Pagkatapos, hindi na pumasok. Tumalikot siya at naglakad palayo. Walang iniwang mensahe. Sa loop, patuloy na tumatapik ang ulan sa salamin. Sumandal si Isabel sa kanyang upuan. Minsan na akong na-engage, bigla niyang sinabi. Nagbago ang kanyang tono. Mas tahimik, mas marupok. Kapipirma lang namin ng mapapeles para sa aming bahay nang mangyari ang aksidente.
Wala na siya bago pa kami makalipat. Hindi ko man lang binuksan ang nagamit. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, kumuha siyang isang serbilyeta, maingat itong tiniklop, at iniabot sa kanya nang walang salita. Tinanggap niya ito. Ang kanyang nga mata ay nangingilit. Akala ko, walang makakaintindi sa ganoong klaseng pagkawala. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Hanggang ngayong gabi. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Hindi na kailangan. Nang dumating ang bill, wala ni isa sa kanila ang gumalaw para kunin ito kaagad. Nanatili sila roon ng 15 minuto pa matapos bayaran ang pagkain. Hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil wala sa kanila ang gustong unang tumayo. Ang mailaw sa 33 palapak ay bahagyang umugong, nagbibigay ng malamig na liwanag sa makintap na marmol. Halos hating gabi na. Tahimik ang opisina, wala nang mga ehekutibo at katulong. Ang ugong ng nga computer ay natahimik na para sa gabi. Lumabas si Mateo mula sa service elevator. Kasunod ang kanyang timbangang mop. Ang sahig dito ay laging malinis, kumikinang, hindi nagagalaw. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam, mabigat. Hindi niya inaasahan na maasayin sa palapak na ito. Karaniwan niyang nililinis ang mga mas mababang palapak, mangga banyo, mangga break room. Ngunit ngayong gabi, isang taga sa pantry ng mga ehekutibo ang naging sanhi ng pagtulo ng tubig sa pasilyo. Itinawag ito ng maintenance at si Mateo ang pinakiusapang humawak nito. Habang itinutulak niya ang pinto, nagulat siya sa mahinang tunog ng seramika. Si Isabel ay nakatayo malapit sa bintana. Nag-ayos ngang isang tumpok ng mga folder na katalikot. Isang tasang kape na hindi pa naubos ang nasa mesa. Sa tabi niya. Wala na siyang suot na jacket ngayon. Isang malambot na gray na blusa at slacks na lang. Ang kanyang buhok, mas maluwag kaysa dati, ay sumasalo sa ilaw ng opisina. Lumingon siya at nakita siya. Sa isang segundo, walang gumalaw. Walang tuktok ng piano ngayon, walang liwanag ng dila, tanging katahimikan at puting LED. Dahan-dahang inalis ni Mateo ang kanyang sombrero at ibinaba ang kanyang tingin. Ma'am, tumingin ito sa kanya. Tunay na tumingin. Ang uniforme, ang mop, ang pamilyar na mukha sa isang hindi pamilyar na konteksto. Alam mo na ngayon, mahina niyang sabi. Noon pa man po, sagot niya. Kalmado ang boses. Napakurap si Isabel. Ano? Tiningnan ni Mateo ang kanyang nga mata. Nililinis ko ang palapa na ito gabi-gabi. Nakikita ko ang pangalan ninyo sa pinto. Pero sa restaurant, hindi kayo mukhang CEO. Mukha kayong isang taong ayaw mapag-isa. Nanatili siyang nakatayo, hawak ang tasa. At ikaw? Sabi niya, ang tono ay hindi mabasa. Hindi ka mukhang isang taong naglilinis ng sahig. Bahagya siyang ngumiti. Nung gabing yon, hindi niyo ako tinrato na parang ganonen. Walang akusasyon sa kanyang boses, walang kapaitan, tanging tahimik na katapatan. Ako ang taong nakmomop ang opisina ninyo, naglalabas ang basura, nagpupunas ang nga fingerprint sa salamin, pero nung gabing yon, huminto siya. Sa kamarahang, idinagdag, tinawag niyo akong kaibigan. Tumingin sa malayo si Isabel. Bahagyang humigpit ang kanyang kamay sa tasang kape. Lumipas ang isang sandali. At isa pa. Hindi gumalaw si Mateo. Ganon din siya. Walang galit na salita. Walang awkward na paliwanag. Isang sandali lamang na nakabitin sa pagitan ng 2 taong nakakilala ng walang nga label. At ngayon ay nakatayo sa ilalim ng buong liwanag ng nga ito. Sa wakas ay nagsalita siya. Halos pabulong. Patawat. Tumango siya ng isang beses. Huwag po kayong mag-alala. Tumalikod siya. Marahang itinulak ang timbangang magpatungo sa pantry. Habang naglalakat siya palampas sa kanya. Tila sumusunod sa kanya ang amoy ng ulan mahina. Malayo, parang isang alaala. Sa likuran niya, nanatiling nakatayo si Isabel. Sa kanyang mata, hindi pagsisisi, kundi isang bagay na mas mabigat. Panghihinayang. Bumalik na naman ang ulan, mas malakas kaysa dati,
Tuloy-tuloy na tumatama sa bubong ang mataas na gusali. Ang mailong lungsot ay kumikinang sa gitnang buhos ng ulan, at ang lobby ng gusali ay umaaling-awngaw sa mahinang langit-ngit ng mabasang sapatos at ugong ng nga elevator. Inayos ni Mateo ang backpack ni Maya sa kanyang balikat habang papasok sila sa service entrance. Medyo may lakna siya kaninang tanghali. Paliwanag ng kanyang guro sa telepono. Hindi naman seryoso, pero mas mabuting magpahinga na lang siya. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng kapitbahay, kaibigan, kahit ang babaeng nagbabantay sa tindahan sa kanto. Walang makapag-alaga sa kanya sa ganoong kaiksing panahon. Kaya, heto sila. Si Maya, nakabalo sa kanyang pink na kapote, ang kanyang ngabotang goma ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Dinala niya siya sa maliit na break room nga empleyado sa ikatlong palapak. Pinainit siyang kumot at isang chocolate milk mula sa vending machine. Dito ka lang? Ha? Sabi niya. Lumuhot sa harap niya. Magkulay ka sa libro mo? Aayat lang si tatay saglit. Seryoso siyang tumango. Ang kanyang pink na headband ay bahagyang nakatagilid. Pwedeng magkulay din si Kapitan Berto. O naman, sabi ni Mateo, tinapik ang kanyang ilong. Pero dapat sa loop lang ang linya ha? Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nakmadali papunta sa service elevator. Nanatiling tahimik si Maya ng nga 4 na minuto. Pagkatapos ay lumabas siya. Ang pinto ngang, opisina ngang, CEO ay bumukas ng may mahinang kalansing. Tumingala si Isabel mula sa kanyang laptop, nagulat at doon, nakatayo sa gitnang kanyang makintap na opisina, ay isang maliit na batang babay na nakapink na bestida at kumikinang na bota, hawak ang isang krayola sa isang kamay at isang lumalumang stuffed bear sa kabila. Dire-diretsong pumasok si Maya, hindi natitinak. Lumapit siya sa mesa, kumuha ng isang sticky note at nagsimulang gumuhit ng pusa. Isang napakabilok, napakadilaw na pusa. Napakurap si Isabel, natulala. Hello? Tumingin sa kanya si Maya, malalaki ang mga mata. Prinsesa ka po ba? Tanong niya ng diretsahan. Napakurap muli si Isabel. Ano? Yung buho niyo po, turo ni Maya. Kulot at kulay ginto, parang yung nanay sa libro kong fairy tale. Isang tawa ang kumawala kay Isabel. Malakas, biglaan, at walang paaalinlangan. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang kamay, saka ibinaba habang tinitingnan ang mali na bisita. Well, sabi niya. Isinantabi ang kanyang kape. Matagal-tagal na rin mula nang may tumawa sa aking prinsesa. Ang ganda niyo po, parang painting, papapatuloy ni Maya. Umakyat sa isa sa mga upuan, dala ang kanyang krayola at oso. Mayaman po ba kayo? Muling humalaha si Isabel. At sa pagkakataong ito, naupo siya sa sahig sa tabi ng malit na bata. Marami akong trabaho. Para na rin yung pagiging mayaman, sabi niya ng may ngiti. Umupo silang makasama sa sahig, nakayuko sa mastikinot, gumuguhit ng mahayop na hindi pantay. Si Kapitan Berto ay nagbabantay mula sa isang kalapit na unan. Nun bumukas ng malakas ang pinto. Si Mateo ay nakatayo sa may pintuan, hinihingal. Ang mga mata ay mabilis na lumibot sa silid. Maya, tumingala siya. Tatay, tingnan mo. Nakita ko ang prinsesa. Nagmamadali siyang lumapit. Yumuko sa tabi niya. Hindi ka pwedeng tumakbo ng ganyan, anak? Tinakot mo si tatay. Gusto ko pong hanapin ang banyo, paliwanag niya. Tapos nakita ko siya. Lumingon si Mateo kay Isabel, namumula ang mukha sa hiya. Naku maam, pasensya na po talaga. Karaniwan naman po siyang sumusunod sa utos. Ngunit iwinagaywe ni Isabel ang kanyang kamay. Ayos lang. Nakakatuwa siya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maya ng may init. Mayroon kang isang napakatapang na explorer dito. Humagigik si Maya at inyabot sa kanya ang isang sticky note na may stick figure na may hawak na pusa. Kayo po yan. Ginawa kong makintap ang buhok nyo. Tinanggap ito ni Isabela ng may ngiti. Ang kanyang nga daliri ay dumampi sa kamay ng bata. Pagkatapos, mahina niyang sinabi ang mga salitang nagpatigil kay Mateo. Napakagandang bata niya.
Mateo. Napakurap si Mateo. Narinig na niya ang tonong iyon dati, ang uri na ginagamit, ngam gataw kapak tunay nilang nakikita ang isang tao. Tumingin siya kay Isabel, at sa pagkakataong ito, ay walang CEO sa harap niya, isang babae lamang na nakaupo sa sahig ng kanyang opisina, hawak ang isang guhit mula sa isang bata na parang isang napakahalagang painting, at nakangiti na parang totu. Lunes ng umaga ay nakdala ng isa pang uri ng bagyo. Ang manangungunang ehekutibo ng kumpanya ay naktipon para sa isang mahalagang pagbisita. Si Ginoong Ricardo Vargas, ang pinakabagong strategic investor, ay naglilibot sa gusali. Isang matangkat na tao mula sa mundo ng pagbabangko. Si Vargas ay kilala sa kanyang matalas na dila, matikas na magadamit, at isang pananaw na nabibilang sa ibang panahon. Sa karaniwang araw, tapos na sana ang trabaho ni Mateo, ngunit isang taga sa itaas na palapak ang tumulo hanggang sa 33 palapak. Dahil abala na ang maintenance team, tinawag siya para sa isang hindi pangkaraniwang day shift. Isinama niya si Maya. Nagising itong may sinat, sapat lang para hindi pumasok sa eskwela. Dahil wala nang ibang magbabantay sa kanya. Dahan-dahan siyang nagmpake ngang, backpack na puno ngang, libro at merienda at inayos siya sa break room ngang, ga-empleyado na may kumot at ang kanyang staff bear. Nang malaman ito ni Isabel, wala siyang sinabi. Tumango lamang at tahimik na nag-iwan ng isang taso ng mainit na salabat sa mesa sa tabi ni Maya. Sa itaas, nagsimulang magtrabaho si Mateo. Nakaluhot sa ilalim ngang lababo sa pantry nga, maehekutibo. Nakataas ang manggas. Basa ang pawis ang damit. Halos hindi niya napansin ang tunong ngang elevator. Lumabas si Ginong Vargas, kasama ang dalawang senior VP at isang PR manager. Gumalaw sila na may matutuno na sapatos at mabilis na mga boses. Sa sandaling makita ni Vargas, si Mateo na nakayuko sa ilalim ng countertop, kumunot ang kanyang no. Tumingala si Mateo, tumango, at magalang na nagsabi, "Magandang umaga po, sir." Hindi sinuklian ni Vargas ang bati. Lumingon siya sa kanyang makasama, itinuro si Mateo na parang isang kahon na wala sa lugar. Ang 33 palapak ay para sa mga ehekutibo, sigaw niya. Bakit may ganitong klaseng tao na gumagapang dito na parang bodega ng janitor? Natigilan ang lahat? Mabilis na lumapit ang PR manager. Narito po siya para ayusin ang isang problema sa tubig, Ginoong Vargas. Nayos na po. Hindi tumigil si Vargas. Tiningnan niya si Mateo mula ulo hanggang paa, basang pantalon, maruming guwantes, pawisano. Pagkatapos, nang may ngisi, sinabi ng mas malakas, kaya pala bumabagsak ang presyo ng stock. May mga ganitong tao kayong naglalakat sa executive floor ninyo. Tiyak na bumababa na ang standards. Sa eksaktong sandaling iyon, isang mahinang tunong ngayabag ang umaling-awngaw sa likuran nila. Lumabas si Maya mula sa kanto, nakaping na bestida pa rin, kinukusot ang kanyang nga mata. Hinahanap niya ang banyo. Sa halip, natakpuan niya ang kanyang ama na natigilan, napapaligiran ng galalaking nakasuwet. Tumingin siya kay Vargas. Naguguluhan. Pagkatapos ay kay Mateo. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Lumabas si Isabel mula sa kanyang opisina sa gitnang kaguluhan. Nakatayo siya ilang hakbang lang ang layo, narinig ang lahat. Ang mata ni Mateo ay nakita siya. Naroon na, isa sa mga sandaling iyon na hindi nakatagal. Ngunit parang dala ang bigat ng isang taon. Lahat ay lumingon kay Isabel. Naghihintay na may sabihin siya. Naipagtanggol niya ang sitwasyon. Ngunit nakatubili siya. Ang kanyang mga mata ay nakpalipat-lipat sa pagitan ni na Mateo at Vargas. Bahagyang bumuka ang mga labi na parang magsasalita, ngunit walang lumabas na salita. Tumingin siya sa malayo. Wala siyang sinabi. Nakita ni Mateo ang lahat. Hindi rin siya nasalita. Hindi kay Vargas, hindi kay Isabel. Lumingon lamang siya kay Maya at inalo ang kanyang kamay. Halika na, anak, mahina niyang sabi. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Maya, inimpake ni Mateo ang kanyang, nga gamit sa isang lumang kahon ang kanyang guwantes, ang kanyang mop, ilang basahan. Naglagay siya ng isang selyadong sobra sa front desk nang gusali ang kanyang pagbibitif.
Walang sulat. Walang tawa kay Isabel. Tanging katahimikan. Sa kanilang maliit na apartment, nakaupo si Maya sa sopa at gumuguhit sa likod ng isang lumang flyer. Tatay, tanong niya. Hindi na po ba tayo babalik sa lugar na may malalaking bintana? Hindi tumingala si Mateo mula sa pagtutuping ang kanyang uniforme. Hindi na anak, sabi niya. Minsan, ang maprinsesa ay nakatira sa mga kastilyo kung saan hindi pwedeng pumasok ang mataong tulad natin. Sa ika-33 palapag, ang mailaw ngang opisina ay nanatiling nakasindi matapos umalis ang huling bisita. Nakaupo si Isabel sa kanyang mesa. Suot pa rin ang kanyang damit pantrabaho. Ang hindi pa nabubuksang email ay nasa kanyang screen pa rin, kusanglop na pagbibitiw ni Mateo Cruz. Kinuha niya ang tasa ng salabat na ginawa niya kaninang umaga para kay Maya, ngunit malamig na ito ngayon. Sa gilid ng kanyang mesa ay nakaupo ang 3 kulay na papel na bulala na ibinigay sa kanya ni Maya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kanyang nga mata ay mamasa-masa. Mapula ang gilid, ngunit hindi tumulo ang ngaluha. Lumipas ang 1 linggo. Hindi na bumalik si Mateo. Ang mga tagalinis ay dumarating pa rin, siyempre, sa tamang oras, ngunit ang katahimikan ay nanatili. Hungkak sa lahat ng maling lugar. Napansin ito ni Isabel nang higit sa inaamin niya. Ang opisina niya ay parang mas malaki, ngunit hindi sa paraang nakakaluwag. Ang bintana, na dati pinagmumulan ng kalinawan, ay nag-alok na lamang ngayon ng refleksyon na ayaw niyang makita. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ang kanyang kalendaryo ay nanatiling puno. Ang nga pagpupulong ay naghalo-halo. Pinuri ngang kanyang koponan ang kanyang pagiging fokus. Alam niyang hindi ito kalinawan. Ito ay pag-iwas. Ang mabulaklak sa kanyang mesa ay matagal nang nalanta. Ngunit ang maalaala ay nanatili. Kung paano inilagay ang mga ito sa isang baso ngang tubig, maliwanag at tapat. At ang mga maliliit na bagay, ang mahinang amoy ngang ulan at sabon sa kanyang diaket. Ang paraan ng pagtawa ni Maya, na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nasimulang katakutan ni Isabel ang ika-33 palapag. Isang hapon, bago maksimulang maging kulay ginto ang langit, tumunok ang kanyang intercom. Miss Isabel, sabi nga nasa front desk, mayroon po ritong iniwan para sa inyo. Kanino galing? Hindi po naagiwan ng panggalan. Basta para sa inyo na po. Nagatubili siya, sa katumayad bumaba. Sa likod ng desk, nakaupo sa isang marmol na counter, ay isang maliit na bungkos na nakabalot sa plastik. Hindi ito mga bulala. Papel ito. Isang bungkos ng mga tinuping hugis. 3 kulay. Mapusyaw na dilaw, kulay rosas, at malambot na kayumanggi. Ang nagilid ay hindi perpekto. Ito ay gawang kamay. Ito ay papel ni Maya. May mga guhit ng Crayola, mga baluktot na puso. Isang malaking araw na nakangiti. Nakakabit sa gilid ay isang sulat. Binuksan niya ito. Sulat kamay ni Mateo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang gabi para maging ibang tao. Walang pirma, walang return address, iyon lang. Nahirapan siyang huminga. Naupo siya sa pinakamalapit na bangko, nanginginig ang mga kamay, hawak ang bungkos. Isang patak ng luha ang bumaksak, pagkatapos ay isa pa. Hinawakan niya ang mapapel, nabulaklak sa kanyang dibdib habang papalubog ang araw. Dahan-dahan siyang tumayo, may nagbago sa loop niya, panahon na para kumilos. Hindi niya hahayaang magtapos ito sa katahimikan. Ang makali dito ay mas makitit, napapaligiran ng malumang gusali. Ang semento ay may malamat, putpot ng ang panahon. Nakita ito lahat ni Isabel nang may tahimik na paktuon. Hawak niya ang address sa kanyang alaala. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang 3 palapag na apartment na may mga bakbak na pintura at nga pasong ngang halaman na hindi pantay na nakakumpol sa hagdan. Wala siyang suot na tako ngayon. Walang blazer. Ang kanyang buhok ay malayang nakalugay. Walang makeup sa kanyang mukha. Tumingin siya sa hawak niyang sobre. Saka siya kumatok. Bumukas ang pinto ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya.
Si Maya ay nakatayo ron, maliwanag ang mamata, may bahit ng harina sa kanyang pink na bestida. Ang prinsesa na may ginintuang buhok ay nandito. Lumingon siya at sumigaw. Tumakbo sa loob. Tatay, nandito po talaga siya. Ngumiti si Isabel. Marahan hindi sinasadya, punong isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob na maraming linggo. Lumabas si Mateo sa pasilyo. Nakasuot siyang lumang kulay abon na t-shirt at pantalon na kupas na. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Naktama ang kanilang nga mata. Una ay sorpresa. Pagkatapos ay pag-ingat. Isabel, sabi niya, mahina at may pag-ingat. Tumango siya. Malambot ang boses. Alam kong narinig mo ang sinabi ni Vargas. Simula niya, matatak ang boses. At alam kong nakita mo, akong walang sinabi. Hindi ako takot sa kanya. Pagpapatuloy niya. Natakot ako sa kung anong ibig sabihin kung paninindigan ko ang isang tao. At mali ako. Matagal na akong mag-isa, Mateo. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na pumili ng isang tao. O hayaan ang isang tao na piliin ako. Bago pa humaba ang katahimikan, bumalik si Maya. Sabi po ni tatay, binigyan niyo akong salabat. Sabi niya nang may pagmamalaki. Nagustuhan ko po. Gumaan ang tiyan ko. Natawa si Isabel. Isang basak na tunok. Yumuko siya para maging makalevel sila. Namiss kita. Batang nakaping na bestida. Bulong niya. Agad na binitawan ni Maya si Kapitan Berto at niyakap si Isabel salik. Hinawakan siya nang mahigpit ni Isabel. Tumingin sa malayo si Mateo. Kumibot ang kanyang panga. Ang kanyang nga mata ay kumurap ng mas mabilis kaysa karaniwan. Tumayo si Isabel. Hawak na ngayon ang kamay ni Maya. May kinuha siya sa bulsa ngayang Amerikana. Hindi lang ako naparito para humingi ng tawad. Iniabot niya kay Mateo ang sobre. Binasa niya ang harap. Hope table. Isang gabi ng parangal. Salup, isang formal na imbitasyon at isang nakatiklop na kontrata. Binasa niya ito. Employee Experience Advisor. Nagulat sa CEO. Tumango siya. Walang mop, walang chat. Isang pagkakataon lang para tulungan kaming makita ang nga bagay na hindi na namin nakikita. Wala po akong degree, sabi niya. Oh sweet, oh. Mayroon kang isang bagay na nawala sa akin sa loop ng boardroom maraming taon na ang nakalipas, sabi niya. Puso, katapatan, pananaw. At kailangan ko yan ng higit pa kaysa sa isa pang strategis. Nakatitigan sila. Tumingin si Mateo mula sa papel papunta kay Maya, na ngayon ay umikot sa kanyang pink na bestida. Hawak muli si Kapitan Berto. At pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Isabel, at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa loop ng maraming araw, umabot ito sa kanyang gamata. Ang Hope Table ay ginanap sa atrium ng gusali. Isang espasyo na binago para sa isang gabi. Mga puting ilaw ang nakasabit sa kisame na parang nga bituin. Inayos ni Mateo ang kanyang puting damit. Hiram ito. Medyo masikip sa balikat, ngunit bagong plansa. Ang kanyang anak na si Maya ay nakasuot ng bagong-bagong pink na damit na prinsesa. Nang tumayo si Isabel sa entablado, tumahimik ang lahat. Iba ang itsura niya ngayong gabi. Hindi lang maganda, kundi bukas, matatak. Huminga siya at nagsimula. Gusto kong makwento sa inyo, sabi niya. Tungkol sa isang maulang gabi, isang lalaking may dalang maligaw na bulaklak. At isang taong hindi alam na kailangan niya ng tulong. Napos siya sa maling mesa, pagpapatuloy niya. Aksidente lang, o baka hindi. Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Ngunit naramdaman ni Mateo ang bawat salita na parabang para lamang sa kanya. Sa kabilang dako ang silit, nakangiti si Maya. At sa taong iyon, pagtatapos ni Isabel, malambot ngunit matatag ang boses. Nasaan ka man ngayong gabi? Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na lakas. Pumalakpak ang nga manunod. Naglakat si Isabel mula sa entablado patungo sa kanyang mesa, ngunit natigilan siya at natawa. Nakaupo si Mateo sa kabilang mesa. Mali na naman ng mesa? Tanong niya, kumikinang ang nga mata. Ngumiti ito. Gusto ko ang tradisyon.
Hinili ni Maya ang isang upuan sa pagitan nila. Lumingon siya kay Isabel. Seryoso. Miss Isabel, malakas niyang sabi. Pwede po ba kayong maging nanay ko? Napuno ng tawanan ang paligid. Namula si Mateo. Napakurap si Isabel. Hindi makapagsalita. Pagkatapos ay yumuko siya papalapit kay Maya. Kung handa kang ibahagi sa akin ang strawberry pancakes mo, bulong niya. Payak ako. Sumigaw si Maya, niyakap silang dalawa. Huminga ng malalim si Mateo at tumingin kay Isabel. Tumingin din siya pabalik. May isang bagay na dumaan sa pagitan nila. Tahimik, malalim, hindi sinasabi. Isang pangako hindi lang ng pag-ibig, kundi ng isang bagay na mas bihira. Tiwala. Nang gabing iyon, silang tatlo ay nakaupo sa tabing ng bintana ng parehong restauran kung saan nagsimula ang lahat. Sa labas, umulan na naman tulad nung unang gabi. Ngunit ngayon, ito ay malambot, malugod. Naglagay si Mateo ng isang maliit na frame sa mesa. Sa loob nito, 3 papel na bulaklak dilaw, rosas, at kayumanggi na preserba, at perpekto. Inabot ni Isabel ang kanyang kamay sa mesa. Hindi niya ito binitawan. Sa labas, patuloy na umikot ang mundo. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag, ng kandila at ulan, habang si Maya ay tahimik na humuhuni sa kanyang oso, wala ng ibang mahalaga. Hindi na silamga, estranghero mula sa makaibang mundo. Sila ay isang bagay na bago, isang bagay na buo.